Shalom, shalom, aking mga kapatid sa pananampalataya. Ito naman po yung kapatid na si Roland, na muli ay binibigyang pagkakataon po ng rabay na mangaral ng kanyang salita. At sana po tayo po ay makatugon sa umagang ito. Tayo po sana ay may bagbag na damdamin at mababang puso na sana po ay bigyan tayo ng rabay ng pangunawa para po sa ibibigay niyang aral po sa atin. Kaya kung kayo po nakahanda na, kumuha po tayo ng ating mga lapis at papel. Bagamat ipinadala ko na po sa inyo yung mga talata na ating babasahin, and I pray na tayo po ay may kahandaang tanggapin ang aral na ibinigay ng rabay. Ang aral po ng rabay ito po yung part 2 tungkol po sa aral niya ngayong Passover po ng 2024. At ang pamagat po ng part 2 ay Do you know my Savior? He died for me. So talasasin po natin at nakita po natin yung video kanina kung bakit po siya namatay para sa atin. At tayo po ba ay karapat-dapat doon sa hirap na dinanas ng ating rabay. Now, alam po natin ang kwento, na nung nakaraang Sabado po, pinag-aralan natin kung bakit ang rabay ay pinanganak dito sa lupa. Para putok din ang nasusulat na dahil hindi kinalugdan ng Ama ang mga handog ng mga toro o mga dugo ng toro at mga tupa, inihanda po niya ang isang katawan para sa ating rabay at ito'y ipinanganak dito sa lupa. Kaya ang rabay po ay pinanganak ayon po sa aklat ng Mateo chapter 1 verse 21. Ito yung huling talata natin na binasa natin noong nakaraan. Aklat ng Mateo chapter 1 verse 21. Ganito po ang sinasabi. At siya manganganak ng isang lalaki at ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Yeshua. Bakit siya ipinanganak? Sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. So dito po natin mauunawaan ang dahilan ng pagkapanganak ng rabay. Nawang tanong, anong pagliligtas ang gagawin ng rabay sa atin para akuin niya ang ating mga kasalanan? Now, ngayon po natin tatalasasin. Dahil kung hindi po natin mauunawaan yung hirap, pasakit na ginawa ng rabay para tayo po, ang sabi niya, mailigtas sa ating tinatawag na kapahamakan, hindi po natin ma-appreciate yung pagpapala na tinatanggap po natin, yung buhay po natin sa oras pong ito. Hindi po natin ito ma-appreciate. Kaya nanood po tayo ng kaunting video kanina. I suggest na panoorin nyo po yung buong video o yung buong movie ng The Passion of Christ para lalo po nating maunawaan dahil ako ay panonoorin ko uli. So talasasin po natin kung ano yung klaseng pagliligtas ang gagawin ng rabay at anong sakripisyo ang gagawin po niya. Now dito po sa aklat ng Hebreo, tatalasasin po natin Hebreo chapter 10 verse 5. Sabi po niya dito sa chapter 10 verse 5 ng Hebreo, kaya't pagpasok niya sa sanlibutan ay sinasabi, hain at handog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Now, ang rabay pong nagsasalita dito sa Hebreo, bagamat ito po ay sulat ni Apostol Saulo sa mga taga-Hebreo. Pero ayon po sa pagkasi ng banal na Espiritu, ang rabay ay nagsasalita ng sinabi niyang nang siya'y naparito sa lupa, ang kanya pong naging papel ay isang katawang panglupa na inihanda ng Ama. Bakit? Dahil hindi kinaluguran ng Ama ang mga hain at handog. Kaya sabi niya dito sa verse 7, kung ibababa natin,
Nang magkagayoy sinabi ko, narito, ako'y pumarito sa balumbon ng aklat ay nasusulat tungkol sa akin. Now, anong sabi po ng rabay? Ako'y pumaparito, sabi ng rabay, at daladala ko ang buong kasulutan. Yung buong balumbon ng kasulatan dahil ito'y nasulat para sa akin, sabi ng rabay. Mula Genesis chapter 1 verse 1 hanggang kung ating isasama ang Bagong Testamento hanggang Genesis 22:21. Bakit? Sabi niya, upang gawin, o aking Ama, ang iyong kalooban. Now, dito po natin matatalastas ang pag-ibig ng anak sa kanyang ama. Na siya po ay umalis sa kanyang piling, iniwanan niya ang kaluwalhatian ng kanyang ama. Iniwanan niya ang kanyang pagka-Elohim dahil siya po'y anak ng ama. At siya po ay bumaba dito sa lupa at nagkatawang tao. Ito yung sinasabi natin na hiwaga kung paano ang isang being na may pagka-Elohim ay pwedeng pumasok sa tiyan ng isang babae at ipanganak bilang laman at dugo. Kaya nasulat po ang ganitong pahayag sa aklat ng Isaiah na sinasabing nasusulat ang rabay bagamat hindi pa po siya ipinapanganak dito sa lupa. Ito po ang sabi dito sa Isaiah chapter 53. Talasasin po natin ang kwento ng rabay. Isaiah 53, sabi po niya dahil ang buong kwento po ng rabay ay nasusulat sa chapter 53 ng aklat ni Isaiah o Yesayahu. Isaiah 53 ay ganito po ang sinasabi. Sinong naniwala sa aming balita at kanino nahayag ang bisig ni Amang Yahweh? Now, sino daw pong naniwala sa kanyang balita? Na ang ama ay magpapadala ng isang katawan para aako sa mga inihaing dugo at dugo ng hayop at tupa? Now, sino daw ang maniniwala na may aako doon sa mga inihahandog? Sino daw ang maniniwala? Sapagkat siya'y tumubo sa harap niya na gaya ng sariwang pananim at gaya ng ugat sa tuyong lupa. Siya daw po ay isang sariwang pananim sa tuyong lupa. Now, ang ibig pong sabihin siya ay ibinaba ng ama dito sa lupa na may pagka-Elohim. Ano po? Walang naging kasalanan nang siya'y narito sa lupa sa lugar na napapalibutan ng kasamaan. Kaya tinawag po siyang isang sariwang pananim sa tuyong lupa. Dahil mismong sa Apostol Saulo ay nagsabi, wala isa man sa tao ang karapat dapat humarap sa Ama dahil lahat ay nagkasala. Pero siya po ay ipinanganak bilang isang tao at namuhay po siyang walang kasalanan. Matatalastas po natin na siya po ay nabuhay na katulad natin. Nakaramdam ng pagkaramdam ng katulad natin. Nakaramdam po siya ng gutom, nakaramdam po siya ng pagod, nakaramdam po siya ng puwet. Ano man po yung naramdaman po natin, nararamdaman bilang tao, naranasan po ito ng ating rabay. At imaginin po ninyo, yung kariktan, kaluwalhatian na kanyang iniwan sa sangkalangitan para lang tupdin ang kalooban ng kanyang amang nasa langit. Now, imagine niyo sa isang literal na pag-alis. Isang taong ipinanganak sa gintong kutsara, nabuhay sa isang palasyo, ni hindi nakakita ng dumi sa kanyang tahanan. Maraming mga tinatawag na nagsisilbi sa kanyang mga katulong o mga
tauhan o mga utusan. At ito'y iniwanan niya lahat. At siya'y pumunta rito sa lupa na may isang sandalyas at may isang paris ng damit. Ang kanyang tunika at ang kanyang balabal. That's it. Kaya sinasabi dito, walang anyo o kagandahan man, at pagka ating minamasdan siya ay walang kagandahan na mananais tayo sa kanya. Siya po'y ipinanganak bilang isang ordinary individual. Hindi po siya ipinanganak sa isang palasyo na siya po ay maging sikat. Hindi po siya ipinanganak na may nakakabighaning tinatawag na mukha o mala Adonis na kagandahan. Hindi po siya ipinanganak na may Prince Charming na mukha. Siya po ay ipinanganak na walang anyong kagandahan, meaning hindi po striking yung kanyang pagdating. Siya po'y isinilang sa isang sabsaban mula sa isang angkan ng mga may hirap. Kaya siya po sabi niya, walang kagandahan na mananais tayo sa kanya. Wala, kung ilalagay, siguro kung bibigyan natin ng diin ng verse 3, kung ang ating rabay ay dadalhin natin sa kalipunan ng tao, mawawala po siya dahil siya po ay kahalintulad po ng kalahatan. Ordinary lang po yung pinili niyang buhay. Hindi po siya namili bilang isang hari o maging prinsipe o maging isang mayaman sa palasyo, kundi pinanganak po siya sa isang sabsaban mula sa isang magulang na may hirap. Kaya sabi natin, verse 3, siya'y hinamak at itinakwil ng mga tao, isang taong sa kapanglawan at bihasa sa karamdaman, at gaya ng isa sa pinagkublihan ng kanilang mukha ng mga tao na siya'y hinamak at hindi natin hinalagan siya. Now, dito po nangyari yung kanyang buhay. Dahil kung ikukwento po natin ang kanyang buhay mula pagkabata hanggang sa mamatay po, hindi po natin matatapos yung kwento. Kaya ang kwento po ng rabay ay yung huling 12 oras ng kanyang buhay dito sa lupa. Katulad po ng ating pinanood kanina. Those were the last 12 hours of our rabbi's life. Yung buong pelikula po ng Passion of the Christ is hango lang po yun for the last 12 hours of his life. Kaya talasasin natin dito sa verse 3, sabi niya, siya'y hinamak at itinakwil ng mga tao. Now, paano pa siya hinamak at itinakwil? Anong turing ang inilagay niya sa kanyang sarili sa kalipunan ng kanyang mga sinasabing mga naging kaaway? Now, dito po sa aklat ng mga awit, ay mainihalin tulad ang rabay ang kanyang sarili nung siya po'y pinapahirapan ng kanyang mga kaaway. Aklat ng mga awit, chapter 22, verse 6. Ito po ang sabi. Ito po ang sabi ng rabay. Kung paano po niya inihantulad ang kanyang sarili nung siya po'y dinuduhagi ng kanyang mga kaaway. Verse 6, ngunit ako'y uod at hindi tao. Wow. Itinuring ng rabay ang kanyang sarili bilang uod at hindi tao. Bakit? Dahil ang turing sa kanya, makikita po natin doon sa pagpapahirap sa kanya, hindi po siya itinuring na tao. Nakita po natin kung anong hirap ang dinanas po niya, kaya sinabi ng rabay, ako'y isang uod at hindi tao. Duwahagi sa mga tao at hinahamak ng bayan. Ako'y parang puwing at dumi sa tao. Hinahamak ng bayan. Silang lahat na nangakita sa akin ay tinatawa ng mainam ako. Yes, totoo po yan. Siya po'y hinamak at tinatawanan ng mga taong nagparusa sa kanya na hindi niya alam kung ano ang kanilang mga dahilan. Inilawit nila ang kanilang mga labi at iginalaw-galaw nila ang ulo na sinasabi, nagpakatiwala siya kay Yahweh
Iligtas niya siya. Iligtas niya siya, yamang kinalulugaran niya siya. Narito po yung pang-insulto na ginawa ng mga tao sa kanya. Now, siguro isipin ninyo, paanong pinayagan ito ng Ama na mangyari ito sa kanya? Now, ulitin po natin yung sinabi kanina sa verse 7 ng Hebrew. Siya po ay pumunta rito sa balumbon ng kasulatan. Bakit? Para matupad ang sinasabi ng kasulatan tungkol po sa kanya. Balikan po natin ang Isaiah 53 verse 4. Tunay na kanyang dinala ang ating mga karamdaman. Now, yung katanungan ko kanina na hindi alam ng rabay kung bakit siya dinuduhagi ng mga tao at siya po'y pinahihirapan. Anong sabi niya? Dahil dinala niya ang ating mga karamdaman. Ang anak ng Ama na may pagka-Elohim na hindi nakaranas ng ganitong kahirapan sa piling ng kanyang Ama, pero iniwanan niya ang kariktan at kaluwalhatian ng kaharian ng kanyang Ama, bumaba dito sa lupa at itinuring ang kanyang sarili bilang isang uod at duwahagi sa harapan ng mga tao. Dinala ang ating mga kapanglawan, gayon may ating pinalagay siya na hinampas, sinaktan ng Ama at dinalamhati. Pero ang itinuring sa kanya ng mga tao ay isang tulisan at isang kriminal. Bagamat ang dahilan kung bakit siya dinuwahagi, ito'y dahil sa kagustuhan din ng Ama na ibilang sa kanya ang karamdaman ng sanlibutan. Talasasin po natin mga kapatid. Kaya sabi dito sa Mateo chapter 27, verse 28. Mateo 27, verse 28, sabi po niya, 27:28. At siya'y kanilang hinubaran at dinamtan siya ng isang balabal na kulay lila. Now, imagine niyo yung pang-iinsulto na ginawa sa kanya. Siya po'y hinubaran ng kanyang nag-iisang paris ng damit at siya'y sinuutan ng kulay lila. At sila'y nangagkama-kama ng isang putong na tinik at ipinutong sa kanyang ulo. Now, ang tinik po na ito, hindi po siya katulad ng tinik ng roses na nakakatinik sa atin. Ang tinik po nito is, hindi po siya bababa ng 2 pulgada. Yun po yung tinik na pinagkama-kama. At inilagay po sa kanyang ulo at ipinukpok po sa kanyang ulo nang siya po'y matapos na pahirapan at siya po'y hampasin ng 39 times. Hindi pa po nakontento yung mga tao. Nang matapos po siyang hampasin for 39 times, siya po'y hinubaran, binigyan ng ibang damit at binigyan ng pinaka-corona. Koronang tinik na pinagkama-kama at ipinukpok sa kanyang ulo. Inilagay sa kanang kamay niyang isang tambo at sila'y nagsilahod sa harap niya at siya'y kanilang nilibak na nagsisipagsabi, "Magalat, hari ng mga Hudyo." Na imagine ninyo ang insulto na inabot ng rabay, and yet, wala po tayong nabasang nasulat na nagreklamo ang rabay na siya man po'y nagsalita. At lahat pong ito ay pinapanood po siya ng kanyang Ama na nasa kalangitan at ng kanyang mga anghel. At siya'y kanilang niluluraan at kinuha nila ang tambo at sinaktan siya sa ulo. At nang siya'y kanilang malibak, ay hinubdan nila siya ng balabal at isinuot sa kanyang mga damit at kanilang inilabas siya upang ipako. Yung insulto na kunyaring nagbibigay sila ng galang para sa isang hari, pero ito'y pang-iinsulto sa kaluwalhatian ng rabay, pero wala tayong nabasang siya po'y nagreklamo sa hirap na inabot po niya sa kanyang mga
sinasabing mga kaaway. Now, imaginin po ninyo ang nararamdaman ng ama that moment na nakikita niya ng kanyang anak ay pinahihirapan at inuunsulto. Imagine niyo yung galit probably, yung awa at yung pagmamahal ng isang ama sa isang anak na makikita mong anak mo. May magagawa ka pero hindi mo gagawin. Dahil na isulat na ganito yung mararanasan ng iyong bugtong na anak. Now, imaginin po natin bilang isang anak na makita na bilang isang ama na makita natin ang ating bugtong na anak na gano'n ang gagawin po sa kanya. Talasasin po natin. Ano po? Isaiah 53 verse 5. Katulad po ng sinabi ko, yung balumbon po ng aklat na nasusulat, mababasa po natin dito sa kanyang pagkapanganak at pagkamatay dito sa aklat 53 ng Isaiah. Verse 5 na po tayo. Ngunit siya ay nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang. Hindi po niya kasalanan ng dahilan kung bakit siya po'y pinarurusahan. Siya po'y pinahirapan, sinugatan, dinuraan at inunsulto ng kanyang mga kaaway, hindi dahil sa kanyang kasalanan, kundi dahil sa ating mga pagsalangsang. Siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Makikita po natin yung dugo na lumalabas sa kanyang katawan dahil sa kanyang 39 na mga hagupit. Kasama na po dito yung scorpion. Yung scorpion ay yung latigo na may tulis sa dulo. Na kapag nagkamali yung paghagupit, makukuha yung iyong laman. At ito'y ipinakita sa ating pinanood na video kanina, yung dugo habang siya po'y pinahihirapan. Siya nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa ng tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya. At sa pamamagitan ng Kanyang mga latay ay nagsigaling tayo. Yes, it is true. Sa bawat latigo na naranasan po niya 39 times. Ito po'y hindi para sa Kanya, kundi ito po'y para sa atin. Kaya sometimes itatanong natin sa ating sarili kung tayo ba ay karapat-dapat sa pahirap na dinanas ng Rabay. Tayo ba ay karapat-dapat sa hirap na napanood natin kanina? Now, napakahirap pong panoorin, pero alam po ninyo, sinasabi ko sa aking sarili na hindi ko kayang panoorin, pero kailangan kong panoorin. Dahil habang pinapanood ko kanina, sinasabi ko sa aking sarili, I need to be better. Kung ano man ako ngayon, sabi ko, kailangan akong maging mas matatag at mas, kumbaga, mas mabuti. I need to be better. Ganun yung aking sinasabi habang pinapanood ko po siya kanina. Kaya sabi niya dito sa Hebrew chapter 9, verse 11, Hebrew 9:11. Sabi niya, siya po'y pinahirapan dahil sa ating mga kasalanan. Ito pong nasulat sa Hebrew tungkol po sa kanya. Chapter 9, verse 11. Ngunit pagdating ni Mesias na dakilang saserdote ng mabubuting bagay na darating sa pamamagitan ng lalong malaki at lalong sakdal na tabernakulo. Ito yung ating tabernakulo na pinapanahanan ngayon ng banal na Espiritu, na hindi gawa ng mga kamay, sa makatwid bagay, hindi sa paglalang na ito. At mayroon siyang inihahandang tabernakulo para sa atin balang araw. At hindi rin naman sa pamamagitan ng dugo ng mga kambing at ng mga bulong baka, kundi sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo. Yan. Dahil po sa kanyang sariling dugo na nabubos, tayo po ay may pag-asa. Dahil sa hirap na dinanas po niya,
tayo po ay may pagkakataong makabalik uli sa harapan ng Ama. Now, tandaan po natin yung kwento kung bakit po siya pinanganak. Dahil in the beginning, ang kwento po ng tao ay nilikha po siya ng Ama sa kanyang wangis at hindi siya mamamatay kahit kailan. Yun po yung kwento ng tao. Pero dahil sa pagsalangsang, inilayo ng tao ang kanyang sarili mula sa Ama. At simula po noon, hindi na po nakalapit ang tao sa Ama dahil sa kanyang kasalanan. Hindi na po niya maibabalik ang kanyang sariling dating pagkatao niya na hindi mamamatay dahil sa ating mga kasalanan. Kaya nangyari yung kwento na kailangan niyang ipanganak para akuin yung mga kasalanan ng tao na hindi kayang bayaran ng mga dugo ng tupa at ng dugo ng mga kambing. Kaya sabi niya rito, at ang dugo ng rabay na sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo ay pumasok na minsan magpakailanman sa dakong banal at kinamtan ng walang hanggang katubusan. Kaya po nawala na po ang haing handog dahil po sa rabay. Dahil po tinapos na po niya ang paghahandog nang siya po'y pinahirapan sa tulos. And in the end, namatay po para sa atin. Sapagkat kung ang dugo ng mga kambing at ng mga baka at ang abo ng dumalagang baka na ibinubudbud sa mga nadumisan ay makapagpapaging banal sa ikalilinis ng laman, gaano pa kaya ang dugo ng Mesyas na sa pamamagitan ng banal na espiritu na walang hanggan ay inihandog ang kanyang sarili na walang dungis sa Ama ay maglilinis ng inyong budhi sa mga gawang patay upang magsipaglingkod sa Ama na buhay. Ito po yung dahilan kung bakit. Para tayo po ay maalis sa kapahamakan at maialis yung parusa ng kasalanan sa atin at ito yung kamatayan. Ito po'y tinanggap ng rabay sa tulos. Ito po'y tinanggap ng rabay sa kahirapang kanyang dinanas para maibalik lamang po yung ating dating kategorya dati nung una na tayo'y nilikha ng Ama sa kanyang wangis at mabubuhay magpakailanman. Yun po yung ating kategorya in the beginning. At ito po'y kailangang ibalik ng rabay. Dahil ito yung ibinigay ng Ama sa kanya bilang gawain niya dito sa lupa nang siya po'y ipinadala rito bilang isang handog na inihanda ng Ama na isang katawan. Kaya sabi po niya dito sa Isaiah 53 verse 6. Balikan po uli natin ang Isaiah 53 verse 6. Isaiah 53 verse 6. Tayong lahat na gaya ng mga tupa ay naligaw. Bago po dumating ang rabay, hindi po natin alam kung ano ang tama at mali. Tayo po ay nabubuhay para sa ating mga sarili at para sa ating mga mahal sa buhay lamang. Hindi po natin alam kung ano ang salitang pag-ibig. Dahil hindi natin kilala yung pinagmulan ng salitang pag-ibig. Tayo po ay parang mga tupang ligaw dahil wala pong pastol. Pero salamat sa rabay. Tayo na po ay nabigyan ng direksyon sa ating buhay. Pero sabi niya in the beginning, tayong lahat na gaya ng mga tupa ay naligaw. Tayo ay tumungo bawat isa sa kanyang sariling daan. At ipinasan sa kanya ni Yahweh ang kasamaan nating lahat. Imagine po ninyo sa salitang ipinasan ng Ama sa Kanya ang kasamaan ng lahat. Now, alam po ninyo, alam ng rabay yung bigat ng inihanda ng Ama sa Kanya. Kaya, alam po niya nang sinabi niya, ako'y pumaparito sa balumbon ng mga sulat.
Alam po niya yung parusang mangyayari sa kanya. Pero hindi po niya maaaring akalain nang siya po yung naging isa ng tao na ganun pala kahirap ang parusa na inihanda ng Ama sa kanya. Hindi po niya akalain na ganun siguro. Dahil sabi niya dito sa Lucas chapter 22, ito po sabi niya sa Lucas. Lucas chapter 22. Nang siya po ay nananalangin sa Getsemani ng gabi, nang siya po ay takpin ng kanyang mga kaaway. Lucas 22 verse 42. Ito po ang sabi ng rabay. Lucas 22 verse 42. Na sinasabi, Ama, kung ibig mo, ilayo mo sa akin ang sarong ito. Ama, kung ibig mo, sabi niya, yung parusa na inihanda mo sa akin, sabi niya, pwede mo itong tanggalin. Pwede mo itong tanggalin, sabi niya. At ito rin yung kalooban ko, sabi niya. Dahil ito hinihiling niya, di ba? So, maaring ito rin yung kalooban niya. Pero sabi niya, gayon may huwag mangyari ang aking kalooban, kundi ang iyo. Andudun pa rin yung paggalang niya sa kanyang Ama. Yung dahilan kung bakit ipinadala siya rito sa lupa, bagamat alam po niya yung kahirapan at kaparusang darating sa kanya, sa tingin niya, hindi kakayanin ng kanyang katawang lupa. Kaya nagsabi siya ng ganito, Ama, kung pwede nga lamang, sabi niya, ilayo mo ang sarong ito na aking iinuman. But at the end of the day, sabi niya, pero wag po ang ibig ko. Now, may mga pagkakataon, mga kapatid, na sometimes dinadala tayo ng Ama sa ating buhay sa mga pagkakataong ayaw natin. Pero sa pangunawa ng Ama, ito'y mas makakabuti sa atin. May mga pagkakataon na nangyayari sa ating buhay na umiiyak po tayo at umihikbi. Pero may mga pagkakataon na bagamat ano po yung ating hilingin, parang hindi po nakakarinig ang ating Ama sa langit. Dahil alam po ng ating Ama na ito'y makakabuti sa atin at the end of the day. Maaaring ganito rin ang sinasabi po ng ating rabay. Alam po niya na ito'y makakabuti at the end of the day. Pero that moment, sabi po niya, Ama, kung pwede nga lamang, ilayo mo ang kopa o ang saro na aking iinuman. At nagpakita sa kanya ang isang anghel na mula sa langit na nagpalakas sa kanya. Kailangan pang magpababa ang ama ng anghel para bigyan siya ng comfort. Now, dito po natin makikita na sa ating pangunawa, parang napaka-imposible na bumaba ang mga anghel. Pero nakita po natin nabasa, bumaba ang anghel para siya bigyan ng strength at kalakasan. And then sabi niya, verse 44, at nang siya'y nang lulumo, ay nanalangin siya ng lalong maningas. At ang kanyang pawis ay gaya ng malalaking patak ng dugo na nagsisitulo sa lupa. Now, hindi pa po natin naranasan ng manalangin na magpawis. Hindi pa po natin naranasan kung paano manalangin na umiiyak at nagpapawis. Pero ang rabay, sa kanyang panalangin sa hirap na kanyang dinaramdam, the agony ng kanyang banal na espiritu, siya po ay nagpawis na parang patak ng dugo. Hindi pa po natin inabot yung ganung pagdalangin, pero inabot po ito ng rabay. Ganun po katindi yung kanyang paghihinagpis sa Ama. Yung kanyang panalangin sa Ama, dahil alam po niya na kung hindi dahil sa Ama, hindi po niya kakayanin yung parusa na dadanasin niya. And then verse 45, verse 45, sabi niya, at nang magtindig siya sa kanyang pananalangin, ay lumapit siya sa mga alagad at naratnan silang nangatutulog dahil sa apis. And yet,
yung mga alagad na nagsasabing mga alagad niya for 3.5 years, kumain at natulog na kasama niya sa natitirang bahagi ng buhay niya. And yet for that moment na kailangan niya sana ng mga tinasabing na gabay ng pampalubag loob. Nasaan po sila? Tulog. Now, saan tayo ipaparis ng rabay? Sa panahon ng kanyang paghihirap, katulad din ng kanyang mga alagad na tulog din at hindi natin napag-uunawa ang hirap na darating sa kanya. At fast forward sa ating panahon, hindi ba natin nauunawa ang hirap na inabot ng rabay? Kaya kung paano na lamang po natin gawin ang ating buhay, wala po tayong pakundangan sa salita ng Ama. Parang ito po'y baliwala sa atin. Parang hindi po natin napag-uunawa yung hirap at pasakit ng rabay para ma-preserve lamang ang ating buhay at gumanap sa kalooban ng Ama katulad ng ginawa po niyang pagganap sa kalooban ng kanyang Ama. Parang hindi po natin pinapahalagahan pag dumarating ang araw ng pagsamba. Parang napaka-ordinaryong araw para sa atin. Pag dumarating yung mga piyesta, parang ordinaryong araw sa atin, pero ito'y ipinireserve ng rabay sa atin para gawin natin ang kalooban ng Ama. Hindi po tayo pinako sa tulos. Ang rabay po ang ipinako sa tulos para sa atin. Pero kung minsan tayo po ay katulad ng mga apostolong panahon niya, tutulog-tulog sa pagganap ng kalooban. Now we pray na kapag natapos po ang kwentong ito, maunawaan po natin at tayo po ay mas maging masinop at mas maging masikap sa pagganap sa kalooban ng Ama. Ano po? Isaiah 53 verse 7. Sabi po niya sa verse 7 ng Isaiah 53, siya'y napighati, gayon man nang siya'y dinalamhati ay hindi nagbuka ng kanyang bibig. Ito nga sinabi ko kanina. Sa dami ng pahirap na inabot niya, wala kayong narinig na salita sa kanya. Gaya ng kordero na dinadala sa patayan, parang katulad ng mga kordero nang sila po'y ihahandog bilang handog sa kasalanan. Hindi po yan umiiyak. Dinadala po sila sa patayan pero patuloy pa rin po silang nagiging masunurin doon sa mga umaakay sa kanila. Dadalhin na sila sa patayan pero hindi po sila umiimik na umiiyak. Ganon din po ang nangyari sa rabay. Nang dinadala na po siya sa kanyang sinasabing kamatayan, hindi po natin siyang nagreklamo o nagsalita. Gaya ng tupang nasa harap ng mga manggugupit sa kanya ay pipi. Gayon may hindi niya binuka ang kanyang bibig. Hindi daw po binuka ng rabay ang kanyang mga bibig. Kaya sabi dito sa Mateo, tingnan natin kung tama ang sinabi doon sa Isaiah. Mateo 26 verse 62. Sabi dito sa Mateo 26 verse 62. Mateo 26 verse 62. Ito po ang sabi dito sa Mateo. At nagtindig ang dakilang saserdote na ito yung panahon na siya po ay dinala ng kanyang mga kaaway sa punong saserdote na si Caiphas sa panahong yaon. At siya po ay inaakusahan. Sabi po ng dakilang saserdote, sinabi sa kanya ng dakilang saserdote, wala kang isinasagot na anuman? Ano itong sinasaksihan ng mga tao laban sa iyo? Wala ka bang sasabihin? Sinasaksihan ka ng mga taong ito ni hindi ka nagsasalita. Datapwat hindi umimik ang rabay. Walang salitang lumabas sa bibig ng rabay. At sinabi ng dakilang saserdote, nung sabi po ng dakilang saserdote, kita'y pinapanumpa alang-alang sa Ama na buhay. Sabihin mo sa amin kung ikaw nga ang Mesyas at ang anak ng Ama. Now,
Sa tingin po nyo, magsasalita ang rabbi dito? Nang in-invoke na ng punong saserdote ang pangalan ng Ama. Sa pangalan ng Ama, sabi niya, magsalita ka kung ikaw nga ay anak ng Ama. Now, dito po natin masasabi na kapag in-invoke na po ang pangalan ng Ama at tayo ay tinatanong, bagamat hindi po nagsalita ang rabbi sa mga sumunod na mga tanong sa kanya, pero dito po ang rabbi ay nagsalita dahil hindi po siya pwedeng magsalita. Bakit? Dahil tinatanong na kung siya ang anak ng Ama o hindi. Ini-invoke na po ng, alam po ninyo, marunong yung punong saserdote dahil alam po niya kung paano pagsasalitain ng rabbi. In-invoke niya. In the name of the Father, sabi niya, magsalita kung ikaw nga ang Mesyas. Kaya ang rabbi sabi niya sa 64, at sinabi sa kanya ng ating Rabbi Yeshua, ikaw ang nagsabi. Now, dahil ini-invoke mo, sabi niya, ikaw ang nagsabi, sabi niya, gayon may sinasabi ko sa iyo, sabi niya, buhat ngayon, for now, sabi niya, ay iyong makikita ang anak ng tao na nakaupo sa kanan ng kapangyarihan at pumaparitong nasa mga alapaap ng langit. Now, talasasin po nanyo ang sinasabi dito. Gayon may buhat ngayon. Now, is it that moment nang sinabi po ito ng rabbi? Yung sinabi niyang now, nangyari po ba? That moment, hindi po. Pag sinabing buhat ngayon, meaning from now on, makikita mo. Pero at that, not that moment. After that, yung mga pangyayaring yaon, then makikita po niya. And then makikita po din niya na pabalik ang Ama. Simula po doon. Yun ang ibig sabihin po ng rabbi. Kaya anong nangyari? Dito sa verse 67, nang sinabi ito ng rabbi, nang magkagayoy, niluraan nila ang kanyang mukha at siya'y kanilang pinagsusuntok at tinatampal siya ng mga iba. Nang sinabi niya ang katotohanan, tinanggap po ba ng mga tao ang kanyang salita? Tinanggap ba ng tao ang kanyang mga salita? Nang siya po ay naparito para magsalita at patutuhanan ng salita ng Ama, na katotohanan siya nga ang anak ng Ama, siya po ba ay pinanampalatayanan ng kanyang mga pinagsabihan? Alam po ninyo, may nasusulat dito sa aklat ni John, chapter 18, verse 37, yung dahilan, na isa sa dahilan kung bakit siya ipinanganak dito sa lupa. Ito po ang isang dahilan. Maliban po sa kailangan niyang pumunta rito sa lupa para sa kaligtasan ng sanlibutan, kundi isa pa rito, dito sa nasusulat sa aklat ni Yohanan, na sinasabing siya ay naparito para maging saksi o patutuhanan ang mga salita ng Ama. John chapter 18 verse 37. Ito po ang sabi. Sinabi nga sa kanya ni Pilato, meaning si Pilato din nagtanong, ikaw nga bagay hari? At sumagot ang ating Rabbi Yeshua, ikaw ang nagsasabing ako'y hari. Ako'y ipinanganak dahil dito. Now, saan siya pinanganak? Dahil sa mga paghihirap na mangyayari sa kanya, dahil siya ay hari, dahil siya ay anak ng Ama. Yun ang dahilan kung bakit siya ipinanganak. Dahil dito ako'y naparito sa sanlibutan. Bakit? Again, upang bigyang patutuo ang katotohanan. Pero naniwala ba si Pilato? Naniwala ba yung punong saserdote? Naniwala ba yung mga nakinig sa kanya? Nang sabihin niyang, ikaw ang nagsabi na ako ang hari. Ikaw ang nagsabi na ako ang anak ng Ama. Pinatutuhanan niya yung mga sinalita nila. And yet, sila po'y hindi nanampalataya. At sinabi ng Rabbi, ako'y naparito para patutuhanan ang katotohanan na ako'y maging saksi. Pero hindi po sila nanampalataya. Ano po? Kaya sabi niya dito sa unang Pedro,
chapter 2, verse 23. Unang Pedro chapter 2, verse 23 and 24. Na nang siya'y alipustain, ay hindi gumanti ng pag-alipusta. Bagamat nang siya po ay inaalipusta, hindi po siya gumanti. Nang siya'y magbata, ay hindi nagbala. Nang siya'y nagbata, walang ibinigay na threat sa mga gumagawa ng pagbabata sa kanya, kundi ipinagkatiwala ang kanyang sarili doon sa humahatol ng matuwid. Nananampalataya siya na hindi titigil ang kanyang ama. Dahil alam niya ng kanyang ama ay nakatingin sa kanya. Alam ng ating rabay na hindi titigil ang kanyang ama, na ito'y gaganti sa kanya balang araw. Hindi man that moment, may araw para sa mga gumawa ng masama sa kanya. Now, doon siya nagtiwala. Bagamat alam natin na narinig natin kanina na may kapangyarihan siya na ibinigay ng Ama, pero ito po'y hindi niya ginamit. Even ang ating Apostol Pedro, maalala po ninyo, nang si Pedro po ay nagsimulang ipagtanggol siya sa pamamagitan ng espada. Ang sabi ng rabay, "Kipa, hindi mo ba alam na ako'y tatawag lang sa aking ama at magpapadala siya ng isang dosen ng legion ng mga anghel?" Meaning, isang legion is 6,000, so 12 legion is 72,000 of angels. Now, kung ang isang anghel ay makakapatay ng 185,000, now, imagine ninyo kung ilan ang mapapatay ng 72,000 times 185,000. Ano po? Hindi po natin matatawaran yung magagawa ng rabay, pero hindi po siya gumawa ng ganong mga pangyayari. Kaya sabi niya sa verse 24, siya rin ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa ibabaw ng puno o sa ibabaw ng tulos, upang pagkamatay natin sa kasalanan ay mga buhay tayo sa katwiran, na dahil sa kanyang mga sugat ay nangagsigaling kayo. Ipinako po siya sa tulos. Namatay daw po siya sa puno, sabi ni Pedro, hindi sa krus, kundi namatay po siya sa tulos. At hindi po siya nagsalita ng pagbabalang, meaning hindi po siya nagbigay ng threat sa mga gumawa ng masama sa kanya. Now, matitiis ba natin na tayo kantihin sa ating panahon na hindi tayo gaganti? Nungka. Tama po ba? Sa ating katawan, sa ating panahon ngayon, makanti lang po tayo ng kaunti, ay talagang umiigkas na yung ating mga bibig. Ano po? O kaya umiigkas yung ating mga kamao. Pero hindi po natin, hindi po ganun katulad ng rabay. Dahil hindi po siya nagsalita, hindi siya gumanti. Bakit? Nagtiwala siya doon sa humahatol ng matuwid, na hahatulan niya ang mga gumawa ng masama sa kanya balang araw. Hahatulan po ng Ama yung mga gumawa sa kanya ng masama balang araw. Yun po yung kanyang pag-asa. Dahil ang kanyang Ama po ay nakatingin sa kanya sa kanyang hirap na dinaranas. Isaiah 53 verse 8 to 10. Ito po, balikan po natin ang Isaiah 53 verse 8 to 10. Isaiah 53 verse 8 to 10. Sa pamamagitan ng kapighatian at kahatulan ay dinala siya. Dahil daw sa kapighatian, ganito niya tinapos yung kanyang buhay. At tungkol sa kanyang lahi, sino sa kanila ang gumugunita na siya'y nahiwalay sa lupain ng buhay? Now, sino daw ba sa atin ang makakaalala sa hirap ng rabay? Kaya sabi ko nga sa inyo, bagamat ayaw kong panuurin, pero kailangan kong panuurin. Bakit? Kailangan kong maalala ang ginawa ng rabay. Kailangan kong gunitain. Kaya sino ang maggugunita sa ginawa ng rabay? Tataas kong kamay ko. 2 kamay. And I pray, ganun din po kayo.
na kung magtatanong kung sino ang gugunita sa mga pangyayari sa buhay ng Rabbi at bakit siya namatay sa tulos at naghirap, itaas nyo ang kamay nyo. Bakit? Dahil siya namatay para sa atin. Gunitain natin ang pagkamatay ng Rabbi dahil dito tayo nagkaroon ng pagpapalang kaligtasan. At ito'y ginugunita natin tuwing Passover para maalala natin ang pagkamatay ng Rabbi. Ito yung dahilan kung bakit sinabi ng Rabbi, kung hindi mo ito gagawin, sabi niya, wala kang parte sa akin. Kaya sino ang maggugunita sa mga paghihirap ng Rabbi, itataas ko ang kamay ko. Bakit kailangan kong gunitain ang kahirapan ng ating Rabbi Yeshua HaMashiach? That's the only way para tayo po ay tumino sa ating buhay at kilalanin natin ang pagkamatay po niya na siya naghirap para sa atin. That's the only way para tumino ang ating buhay. Kaya sabi ko nga sa inyo kanina habang pinapanood ko, sinasabi ko sa sarili ko, I need to be better. Sa pananalita, sa gawa, sa ugali, in everything that I do, sabi ko, I need to be better. I need to be better. Mateo 27 verse 46. Po, I need to be better. 27 verse 46 ng Mateo. Nang ang Rabbi na po ay ipinako na sa tulos. Ito po ang sinabi ng Rabbi, Mateo 27 verse 46. At nang malapit na ang oras ng ikasyam, ay sumigaw si Yason ng malakas na tinig na sinasabi, Eli! Eli! Lama sabachthani. Sabi niya, Eli! Sabi, Elohim ko! Ama ko! Sabi niya. Sa salin ng King James, bakit mo ako pinabayaan? Bagamat sa ibang salin ay ibang mga sinasabi, pero bibigyan natin ng diin yung sinabi ng King James. Ama ko, sabi niya, bakit mo ako pinabayaan? Bakit mo ako pinabayaan? Bakit mo ako iniwanan? Bakit ka tumalikod? Bakit? Dahil sa kasalanang ipinataw ng Ama sa kanya, kailangang ipikit ng mata, pansamantala ang kanyang mga mata. Bakit? Para matupad ang kanyang salita. Dahil ang kasalanan ng sanlibutan ay ipinako sa kanya. Kaya sabi ng Rabbi, Ama ko, bakit ito nangyari sa akin? Sa ibang kwento, dahil dito kaya mo ako iningatan. Dahil dito sa niya, kaya mo ko iningatan at hindi ako namatay sa mga daan, kundi ako'y mamamatay sa tulos dahil dito ako'y sinilang para akuin ang kasalanan ng sanlibutan. Now, imagine po ninyo, yung agony na tinatawag niyang kanyang ama, and yet ang ama po ay nakatingin pero hindi po siya pwedeng sumagot. At akuin at iligtas ang kanyang anak. Hindi po niya dapat gawin na iligtas ang kanyang anak. Bakit? Dahil nasusulat na mangyayaring maghihirap ang kanyang bugtong na. Imaginin po ninyo ang pasakit na nangyari. That moment, sabi ko nga po sa inyo, sa isang pitik ng ating Rabbi o ng ating Ama, I know, matatapos yung paghihirap ng Rabbi at lahat ng mga kumutya sa kanya at mga nagpahirap sa kanya ay mamamatay at susunugin sa apoy kung gugustuhin ng Ama. Pero hindi nangyari at hindi ginawa ng Ama. Kaya dahil sa ginawa ng ating Rabbi na pagpapakasakit, may nasusulat dito sa Hebrew chapter 5 verse 8. Ito po. Hebrew chapter 5 verse 8. Saan yung cellphone ko, darling? Hebrew 5 verse 8. Sabi po niya rito, bagamat siya'y anak ng Ama, gayon may natuto ng pagtalima
sa pamamagitan ng mga bagay ng kanyang tiniis. Bagamat siya daw po ay anak ng Ama. Bagamat siya po ay may pagka-Elohim dahil anak po siya ni Amang Yahweh. Pero natuto po siyang sumunod at tumalima. Bakit? Dahil sa pahirap na dinanas niya. Dahil po sa pahirap. Kaya sa mga nangyayari po sa ating buhay, hindi po natin dapat itatwa yung mga dumarating sa ating mga pagsubok. Dahil ito pala ay ginawa ng Ama sa kanyang bugtong na anak para lalo niyang maramdaman ang kahalagahan ng pagtalima. Ganon din po sa atin. Kaya hindi po natin matatawaran, kaya nasusulat sa Hebrews chapter 12 verse 5 and 6, hindi matatawaran ng pagmamahal ng Ama sa kanyang anak kung ito'y kanyang dinidisiplina at pinarurusahan para maranasan daw ng anak ang kahalagahan ng salitang pagtalima. Kaya bagamat ang rabay ay anak ng Ama, siya po ay natutong tumalima dahil sa mga hirap at pasakit na ipinaranas ng kanyang Ama sa kanya. Isaiah 52 verse 14. Ito pa ang dagdag. Marami ang nagulat nang siya'y makita. Bakit? Dahil sa pagkabugbog sa kanya, halos hindi makilala kung siya ay tao. Dahil daw sa hirap na inabot po niya. Hindi po siya makilala. Maalala natin sinabi kanina sa Salmo, siya daw ay isang uod at hindi itinuring na tao na mga taong nagpahirap sa kanya. Kaya sabi niya, Ama ko, bakit mo ako pinabayaan? Pilipos chapter 2 verse 6, 7 and 8. Ito pang dagdag ni Pilipos. O sulat ni Saulo sa mga taga-Pilipos. Na siya, ang ating rabay, bagaman nasa anyong pagka-Elohim. Sabi ko nga sa inyo, bagamat siya po ay tao, hindi po iniwanan ng Ama ang rabay ng mga kapangyarihan. Binigyan po siya ng kapangyarihan. Pero ito po'y hindi niya ginamit that moment nang siya po ay pinarurusahan. Nabasa po natin na siya po'y lumakad sa tubig. Yun po ay ginawa niya dahil siya po ay may pagka-Elohim na characteristics. Nakita po natin na siya po ay nakapagparami ng pagkain, nakapagpagaling ng mga may sakit, buhay ng mga patay. Ito po ay galing sa kanyang pagka-Elohim. Pero that moment, hindi po niya ginamit. Bakit? Again, dahil siya po ay dumating sa balumbon ng kasulatan. Kung hindi pa po natin alam yung ibig sabihin ng kanyang binanggit na siya ay dumating dito sa lupa sa balumbon ng kasulatan para tukdin kung ano pong nasusulat sa kanya. At dahil nasulat na siya po ay maghihirap, ito po ay dinanas niya. Kaya bagamat siya po ay may pagka-Elohim, hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan. Ang pagkapantay po niya sa Ama, hindi daw po niya inangkin. Hindi niya ginawa yung kanyang pagka-Elohim nung siya po'y naghihirap dito sa lupa. Kundi bagkus, sabi niya, hinubad niya ito at nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao na imaginin ninyo na in-strip ng rabay ang lahat ng kanyang kaluwalhatian, kapangyarihan at karapatan. At kaangkinan bilang isang anak ng Elohim. Para po siya maging normal na tao. Yung pong pagtitiis na ginawa ng rabay habang siya po ay pinapahirapan at inaalipusta at ipinako sa tulos. Yung kanyang pagpipigil. Ganon din ang kanyang Ama. Nakikita po natin yung rurok
ng dahilan kung bakit pinigilan ng rabay ang kanyang kapangyarihan. Yung rurok ng dahilan kung bakit pinigilan ng ama ang kanyang kapangyarihan sa pagliligtas sa kanyang anak. May dahilan po kung bakit pinigilan nilang mag-ama yung kanilang mga gagawin para hindi matuloy sana yung paghihirap ng rabay. Dahil po mas may malalim na dahilan kung bakit hinayaan ng rabay na mangyari ito sa kanya at kung bakit nanood lamang ang ama sa ginagawa sa kanya ng kanyang mga kaaway. Hinubad po ito ng rabay yung kanyang pagka-Elohim at nagaan yung alipin na nakitulad sa mga tao. At palibhasa'y nasumpungan sa anyong tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili. Ulitin ko ulit. Imagine ninyo ang isang hari na ipinanganak dito sa lupa. Pero tinanggal niya ang kanyang pagkahari, yung kanyang karangalan bilang hari, at siya po'y pumunta sa isang lugar at namuhay bilang isang alipin. Now, imaginin po ninyo yung ganong pagpapakababa ng rabay dahil sa kanyang pagtupad sa kalooban ng kanyang ama. At ang kanyang ama ay nanood lang po sa gagawin sa kanyang anak dahil sa mas malalim na dahilan kung bakit hinayaan niya ang rabay na mangyari sa kanya ang mga nangyari sa kanya. Kaya sabi niya, siya ay nagpakababa sa kanyang sarili at nagmasunurin hanggang sa kamatayan. Oo, sabi ng Apostol Saulo, sa kamatayan sa tulos. Kaya sabi ng ating rabay, ama ko, sabi niya, bakit mo ako pinabayaan? Ito ang dahilan kung bakit ako pinanganak dito sa lupa. Dahil ang ating ama ay hindi pwedeng tumingin at i-tolerate ang kasalanan. Dahil ipinataw sa rabay ang kasalanan ng sanlibutan, kailangang ipikit ng ama ang kanyang mga mata dahil siya po ay isang napakabanal na Elohim at hindi niya matitiis na tignan ng kasalanan. Kaya siya po ay hinayaan ng ama para matupad ang kasulatan. Kaya sabi ng ating rabay, bagamat ganito ang mga nangyari sa rabay, now makikita pa rin natin yung pagmamahal ng rabay sa sanlibutan. Sabi niya dito sa Lucas 23 verse 34. Now, imaginin po natin at talastasin yung pagmamahal ng rabay. Sabi niya dito sa Lucas 23 verse 34. Sabi niya dito 23:34. At sinabi ng ating Rabbi Yeshua, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Now, imagine ninyo, after all this time, sa hirap na naranasan ng rabay, yung pagkapako niya sa tulos, yung malapit na siyang mamatay, and yet, sinasabi pa rin niya sa kanyang ama, patawarin mo sila. Dahil hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. At sa pagbabahagi-bahagi nila ng kanyang mga suot, ay pinagsapalaran. Hindi pa po nakontento yung mga mga taong nagpahirap sa kanya. Ipinako na siya sa tulos, hinubaran, and then yung kanyang balabal na nag-iisang balabal, pinagsapalaran pa. Now, makikita po natin yung kawalan nila ng respeto sa ating rabay. Makikita po natin yung pangyayari na talagang inahalin tulad ng rabay ang kanyang sarili sa isang uod. At ito pang sinabi ng rabay, Salmo chapter 22 verse 16.
Psalm 22 verse 16 through 18. Ito pa po ang nasulat para sa rabay. Psalm 22 verse 16 through 18. (22:16 through 18), sabi niya, sapagkat niligid ako ng mga ganid na aso. Nawa ng tingin ng rabay sa mga kanyang mga kaaway? Mga ganid na aso. Kinulong ako ng pulutong ng mga manggagawa ng masama, which is true. Binutasan nila ang aking mga kamay at ang aking mga paa. Ang aklat ng mga awit ay nasulat 100 years before ipanganak ang rabay at mangyari yung pangyayari sa kanya. Nasulat na siya'y bubutasan sa kanyang kamay at sa kanyang mga paa. Aking maisasaysay ang lahat ng aking mga buto. Kanilang minamasdan at pinapansin ako. Makikita daw niya at mababanaag niya ang kanyang mga buto na halos malinsad sa pagpapahirap. Hinapak nila ang aking mga kasuotan sa gitna nila at kanilang pinagsapalaran ang aking kasuotan. Imagine ninyo, nasulat na talagang pagsasapalaranin ang kanyang nag-iisang kasuotan. 100 of years before ay nasulat na ang rabay na ganito ang mangyayari sa kanya. Kaya totoo po yung sinabi ng rabay, ako'y pumaparito sa balumbon ng mga sulat dahil ako'y nasusulat sa mga kasulatan. Yun pong sinabi ng rabay. Kaya siya po'y dumating sa balumbon po ng mga sulat. Yun po. Kaya talasasin po natin ang hirap na inabot po ng rabay. Kaya ng oras na po na siya'y mamatay, bagamat ganito yung pihirap na inabot po niya, sinabi pa rin po niya sa kanyang ama ko, patawarin mo sila dahil hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. And then, nang mamamatay na po siya, ito po sinabi niya, Lucas 23 verse 46. Lucas 23:46. Ito po sabi, at si Yasua, ang ating rabay, na sumigaw ng malakas na tinig ay nagsasabi, Ama, sa mga kamay mo ay ipinagtatagubilin ko ang aking espiritu. At pagkasabi nito, ay nalagot ang kanyang hininga. Ibinilin po ng ating rabay ang kanyang espiritu sa Ama. And then namatay na po siya. Mga kapatid ko, hindi po natin matatawaran ang hirap ng rabay. Na bagamat sa gitna po ng kanyang kahirapan at kahit mga oras na mamamatay na po siya, still sinabi po niya na patawarin yung mga gumawa po sa kanya. Alam po ito ng rabay na mangyayari sa kanya. Alam po niya yung pasakit na mararanasan niya, pero still itinuloy pa po niya. Itinuloy pa rin po niya yung pasakit na nararasan niya. Kaya sabi dito sa John chapter 10 verse 15. Ito po ang patunay sa kanyang pagiging isang tunay na masunuring anak. John 10 verse 15 through 18. Sabi po niya rito, gaya ng pagkilala sa akin ng Ama, at nang sa Ama ay pagkilala ko, at ibinibigay ko ang aking buhay dahil sa mga tupa. Anong dahilan? Para sa mga tupa. Sabi nga natin kanina, tayo ay parang mga tupa na nagkanya-kanya ng daan. Tayo ay parang mga nawawalang tupa. At dahil sa ating pagka nawawalang tupa,
Dito pumasok ang ating rabay bilang ating pastol. Kaya sabi niya, ibinibigay ko ang aking buhay dahil sa mga tupa. At meron akong ibang mga tupa na hindi sa kulungang ito. Sila'y kailangan din namang dalhin ko at kanilang diringgin ang aking tinig at sila'y magiging isang kawan at magkakaroon ng isang pastol kasama na ako doon. Itataas ko ang aking kamay na ako sana ay kasama doon sa tupa na nawawala. Na dati nung una ay hindi ko alam kung anong tama at mali. Ngayon sa tulong ng rabay kahit papaano, pipilitin ko ang aking sarili na gagawin ko ang aking tungkulin na ibinigay niya sa akin ng mas mabuti. To make it better. Dahil dito'y sinisinta ako ng Ama. Bakit? Sapagkat ibinibigay ko ang aking buhay upang kunin kong muli. Anong sabi ng ating rabay? Sinisinta daw siya ng Ama. Bakit? Dahil ibinibigay niya ng kusa. So lahat ng ginawa ng rabay ay hindi pilit. Ito'y kusang loob na pagtanggap sa kahirapang dinanas niya. Kusang loob sa pagtanggap ng mga insulto, pasakit, pagkadura, at ano pang mga pasakit na ipinarara sa kanya. Ito'y tinanggap niya ng kusang loob. Sino may hindi nag-aalis sa akin ng buhay kong ito, kundi kusa kong ibinibigay. Kusa niyang ibinigay ang kanyang buhay. May kapangyarihan akong magbigay nito at may kapangyarihan akong kumuhang muli. Tinanggap ko ang utos na ito sa aking Ama. Yun po ang dahilan kung bakit po pinagtiisan ng rabay ang mga hirap na nadanas po niya. Kusang loob po niyang ibinigay. Sabi nga niya sa ibang mga talata, kayo ay aking mga kaibigan. At walang mas, anong sabi niya? Mas higit pa sa pag-ibig na nasa sanlibutan na ang isang kaibigan ay ibibigay niya ang kanyang buhay para sa isang kaibigan. Na iaalay ang kanyang buhay para sa isang kaibigan. At tayo ay tinawag ng rabay na kanyang kaibigan. Hallelujah. Kaya sabi po niya dito sa unang Pedro chapter 3 verse 18. Unang Pedro chapter 3 verse 18, sabi niya, sapagkat ang Mesyas naman ay nagbataring minsan dahil sa mga kasalanan, ang matuwid dahil sa mga di matuwid, upang tayo madala niya sa Ama. Siyang pinatay sa laman, ngunit binuhay sa Espiritu. No, para saan daw namatay ang rabay? Para sa mga matuwid at sa mga hindi matuwid at para sa mga makasalanan. Ano po? And then, pangalawa po sa huling talata natin, pangalawang Korinto chapter 5 verse 21. Pangalawang Korinto chapter 5 verse 21, ito pong sabi ni Apostol Saulo sa pagkamatay ng rabay. Yamang hindi siya nakakilala ng kasalanan, ay kanyang inaring may sala dahil sa atin. O bagamat wala daw siyang kasalanan, inako po niya ang kasalanan. Yung kasalanan ko, yung kasalanan mo, at kasalanan nating lahat ay inako po niya. At alam po natin ang kabayaran ng kasalanan dahil hindi pwedeng pasubalian ng Ama ang kanyang salita na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At dahil po ang rabay ang umako sa kasalanan nating lahat, kailangan pong mamatay ang rabay. That is the reason why kailangan niyang mamatay para sa akin. Gawin po nating personal. Siya po'y namatay para sa aking kasalanan. Kaya kailangan kong gunitain ang kahirapan ng naranasan ng rabay. Kailangan kong ulit-uliting panuurin ang naging paghihirap ng rabay para maalala ko at magunita ko. Sabi nga na Propeta Isaiah, sino ang gugunita sa mga nangyari sa kanya?
Itataas ko po ang kamay ko. Na dahil sa ginawa ng Rabay, tayo ay naging katwiran sa Kanya ng Ama. Tayo po yung naging katwiran ng ating Ama sa Kanya. Tayo po ay nakakilala ngayon ng katwiran ng Ama dahil sa ginawa ng Rabay. Now, dahil dito, masasabi na natin na ang ating Ama, dahil sa kanyang pagpipigil na makita ang kanyang anak na naghihirap, alam ko, kung ang ating Rabay ay sinabi natin, nag-standing ovation kasama ng mga anghel nang mamatay si Stephen. Alam ko, nag-standing ovation din ang kalangitan ng ang ating Rabay po ay mamamatay na. Kaya dahil dito, masasabi na natin ang dahilan kung bakit ang ating Ama ay nagpigil sa kanyang sarili na makita ang kanyang bugtong na anak na mamatay para sa sanlibutan. Bakit? Dahil nasasabi sa John chapter 3 verse 16, at gayon na lamang ang pagsinta ng Ama sa sanlibutan. Siya po ang may plano sa lahat. In the beginning, ito yung plano ng Ama. Siya ang sumulat. Kasama niya ang Rabay sa pagplano. Kaya masasabi natin, sapagkat gayon na lamang pagsinta ni Amang Yahweh sa tao, sa akin, gawin nating personal, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na maghirap at mamatay sa tulos upang ang sino mang sumampalataya sa kanya, na siya ay nabuhay para sa akin, na siya ay namatay para sa akin. At yung huling kanyang talata sa last Sabbath, next time, kung bakit siya nabuhay na maguli, ay dahil sa akin. Dahil ang sino mang sasampalataya sa kanya ay muling ibabalik ng Ama ang dati niyang kaangkinan. Ang tao na mabuhay ng walang hanggan. Hallelujah. Mga kapatid, ito po ang kwento ng ating Rabay. And I pray na tayo po ay nakaunawa kung bakit namatay ang Rabay para sa atin. I pray na magunita po natin ang paghihirap na dinanas po ng Rabay, and we are going to make our life better. Mas mabuti, mas maayos, mas makabuluhan, at mas maayos na pagsamba, mas mabagbag na puso at mabagbag na damdaming pagsunod sa kalooban ng Ama. Dahil now alam na natin ang dahilan kung bakit naghirap at namatay ang Rabay para sa atin. Hallelujah po at salamat po sa inyong lahat mga kapatid. Ang pagpapala po ng Rabay na pangunawa at kaalaman ay mapa sa atin. And I pray, ito po sana ay lalong nakapagpatibay ng bawat isang pananampalataya. Salamat po sa inyong lahat mga kapatid. Purihin po ang ating Rabay Yeshua HaMashiach. Salamat aming Rabay Yeshua HaMashiach sa iyong pagpipigil, sa iyong paghihirap, at sa iyong kamatayan na tinanggap mo sa tulos. At alam ko, ikaw po'y natutuwa sa iyong lugar, sa upuan, sa kanang bahagi ng ating Amang Yahweh sa kalangitan, na makita mo kami, na matutuwa, na gumanap ng iyong kalooban at lalong magtumibay kami sa aming mga pananampalataya at aming magugunita ang iyong naging kamatayan sa tulos. Hallelujah. Salamat po sa inyong lahat mga kapatid. Shalom. Magandang umaga po sa inyong lahat. At ang kapurihan po ng ating Ama at kaluwalhatian ng ating Rabay Yeshua HaMashiach ay lagi po sana nating iparating sa ating Amang Langit, ay Amang Yahweh sa langit at ang ating Rabay Yeshua HaMashiach. Salamat po at magandang gabi. Hallelujah. Hallelujah.